Number two, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. So anyone who practices sin can never see, nor can never enter the kingdom of God. A slave has no part in the kingdom of God. Amen. O ngayon, so ngayon ay nagsisi siya. Amen? Na-born again. Lord, sorry Lord. Okay, na-born again. Now, next level. Ang next level is the servant. Anong pinagkaiba ng slave at servant? Yung isa walang kalayaan. Yung isa may kalayaan. The servant. So, nawa, kung ikaw ay nasa slavery pa, dapat nawa, piliin mo na tanggapin ang alok ng Diyos ng kaligtasan, na lumaya ka sa iyong pagka-alipin. Now, the servant. Ang tinatawag ko sa the servant ay yung oportunidad. The opportunity. So, sa opportunity, alam niyo yung servant, siya yung voluntarily choose to serve. Gusto niyang maglingkod. Amen? Kaya, mas marami pang kalayaan ang servant. So, from being slave, tinanggap si Kristo, naging servant. Malinaw ba? Nalilinawan ba kayo? O baka nasa slavery ka pa, kaya hindi ka malinaw-linawan. Napunta siya sa pagiging servant. Kaya nga dito sa servants of Yeshua, we need people to volunteer. Hindi yung pinipilit, kasi pag pinilit, slave pa yun. They need to understand what their status are. Servant, they choose to serve another voluntarily. Kaya kapag wala ka pa sa voluntarily status, it means born again ka ba? Bakit ayaw mo pang maglingkod? Pinalaya ka na ng Diyos. Alright. So here goes the servant. The first one is the slave, the oppressed. The second is the servant, the opportunity. The opportunity to what? To be a servant. Kaya pagiging servant, sabi nga nating worship leader kanina, it's a privilege, it's an opportunity. So Galatians 5 verse 1, basahin natin. Sa Galatians 5 verse 1, may nagpalaya, may tumubos na sa'yo, sa iyong pagiging alipin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, sabi rito, for freedom. Basahin po natin. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore. Ano doon? Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Huwag ka daw bumalik doon sa pagiging alipin. Paano ba bumabalik sa pagiging alipin ng isang dapat ay servant na binabalikan niya yung kasalanan niya? Amen. Kaya nasabi ko nga, ayan ang problema sa once saved, always saved. Oo, may proseso. Pero, hindi mo na dapat binabalikan yung dating kasalanan kasi alipin, binabalikan mo pagiging alipin. Amen? Kaya nga sabi, do not submit again. Huwag ka daw mag-submit uli. Bakit? Pinipilit ka bang magkasala? Gusto mo lang. Amen? Amen, katabi mo pa, gusto mo yung kasalanan mo, kaya alipin ka. Amen? Hallelujah! Kaya nga sinabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 13, that's why Jesus said, but the one who endures to the end will be saved. Ano yun? But the one who endures to the end will be saved. Endure what? Kasi sa pagiging servant, maraming tukso na gawin kanya ulit na alipin. Enduring trials and temptations. Sabihin mo, tukso at pagsubok. O diba, ilan na sa inyo ang natutukso at gusto nang tumalikod sa Panginoong Hesus at naalakditanan? Ilan na sa inyo natutukso o nasusubukan na halos mag-give up ka na? Dahil parang namang wala si Lord. Naranasan ko rin yun. Kaya alam ko pinagsasabi ko. Naranasan ko rin yun na wala naman si Lord. Kaya nga naiintindihan ko ang struggle. Pero sinasabi ng Panginoon sa ating lahat, ang mananatiling tapat
hanggang wakas. Ang siyang maliligtas. Mananatiling tapat sa Panginoon sa gitna ng tukso at mga pagsubok. Kasi kung minsan sa sobrang pagsubok, ayaw mo na kay Lord. Akala ko ba mapagmahal ang Diyos? Akala ko ba kung kailan ako na-born again, magiging okay na lang? Hindi naman naging okay. Ang dami ko tuloy kaaway. Galit pa yung aking kapitbahay. Kasi kakaiba daw kami. See? That's how it is to be a servant. Hallelujah! Andiyan pa ba kayo? And here we go. Another, when you are serving God already, take note, Matthew chapter 6 verse 24. Now this is the danger kasi ito, maraming nabibiktima dito and it saddens me. Ibig sabihin, nakakalungkot. Now I see so many things na nakakalungkot. Matthew 6 verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the other one and love the other one, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Not my word. Sabi ni Jesus. This is the best thing when we talk about Jesus. Kasi malalaman mo yung katotohanan at makakalaya ka. So, from slavery, now servant. You cannot serve both God and money. If you love God alone. Sabihin sa katabi mo, love God alone. And use money as a tool. Amen. Do not love money because alam natin na this is the root of all evil. Amen? Kaya tandaan po natin, brothers and sisters, love God alone and use all the blessings for being a servant of God. Kaya nga naituro sa atin ang pagiging good manager, faithful follower, faithful manager. Amen? So brothers, take note of this. You cannot serve both. You will have to hate the other. Linggo na naman, dapat makikita ko ngayon, magbubukasan ako ng pwesto ngayon. We can pray for those people na wala ng pwesto sa San Carlos. Amen? So no. But God can never be bored. Amen? Pag ang mahal mo ay Panginoon, it's okay, Lord. Sabihin mo sa sarili mo, right now, sabihin mo sa sarili mo, I mean with faith, the Lord is my shepherd. Pikit mo mata mo, tapos dibdibin mo talaga. Sabi mo, the Lord is my shepherd. See, when you do that, how much peace that you will get. Hindi ikaw yung boss. May Panginoon, may Amantay nasa langit na He will provide for you. He will take care of you. Amen? Just be a good servant. Masunog, mawala man, it doesn't matter because God always works in a mysterious way. Kahapon habang nasa linggayin kami, kahit masama aking pakiramdam, we spoke about the life of a good servant. His name is Joseph. Sabi ko, hindi ata madaling. Kasi kung minsan, sometimes God will allow you to have no choice but to serve. Si Joseph ay naging servant whether he like it or not. Kasi wala siyang mababalikan pamilya, kasi yung pamilya babalikan niya, papatayin siya. Sometimes God will not give you any choice so that you could serve Him the way He has molded you. Amen? Nagigising ba kayo? Kaya akala mo, bakit ito buhay ko? God, sometimes you put you in that position na wala ka nang matatakbo, kundi galingan ko na lang kasi ito na lang talagang choice ko. Kaya kung saan ka man nakaposisyon ngayon, galingan nyo na lang. May plano ang Diyos. So love God alone and use money according to God's word. Amen? Amen ba dyan? Galatians 5:13. Balikan natin yung Galatians 5:13. Now, kausapin nyo ang inyong mga katabi. Pag pinasa nyo yan. Habang nantay natin sa Galatians 5 verse 13. Sabihin mo sa katabi mo. For you were called to freedom. Ano na, sabihin mo. For you were called to freedom. Brothers and sisters. Only do not use your freedom as an opportunity to indulge your flesh, but through love serve one another. Amen?
wag daw sa sobra ninyong kasaganan, kalayaan ay magpakasasa na naman kayo sa kasalanan at sa inyong mga kagustuhan ng inyong laman. Hindi daw yun. Babalik ka ulit sa pagkaalipin. Nag-imbita ka ulit ng mga unseen demons. Amen? Kala nyo kasi, tulad nga ng mga nagtatrabaho, nagpupunta dito, nakakita daw sila ng may dumaan. Saan ba yung Sister Giselle? Dito o dyan? Saan dumaan? Saan dumaan yung nakaputing multo? May nakita daw ng multo, batik! Alright? So, we have an unseen world. Ito kasi masaklap ano? Ang spiritual world, nakikita tayo. Tayo, hindi natin sila nakikita. So what's the connection? What I'm saying is, kapag malaya ka na, wag mong imbitahin yung mga hindi mo nakikita dahil sa kagustuhan ng iyong laman. We are not joking when we say, be careful of the music you are listening to. Mag-ingat ka sa mga tugtog na pinapakinggan mo. Tingnan mo at pagmasdan mo ang epekto nito sa iyong isipan at sa iyong damdamin. Mag-ingat ka din sa pinapapasok mo sa katawan mo. Yung kinakain mo, yung iniinom mo. Tingnan mo anong magiging epekto nito pagdating sa pagiging lingkod mo sana ng Diyos. Ito yung sinasabi dito sa Galatians 5:13. Do not use your freedom as an opportunity to indulge your flesh. Huwag nyo daw. Kalimutan nyo na yung kagustuhan ng layaw ng laman. But gamitin nyo ang lakas nyo para maglingkod ng may pag-ibig sa isa't isa. That's what he's saying. That's what Paul is saying sa Galatians. Kaya po, ang pagiging servant nyo ngayon, kaya kung wala ka pang ministry, brother or sister, mag-isip ka na. What are you serving? How do you serve God right now? Yes. Kasi ang inyong pagiging servant sa Panginoon ngayon will determine your sonship. Yung pagiging anak nyo ng Diyos. Doon nakasalalay ang inyong pagiging anak ng Diyos. Tingnan natin. Nung binabasa ko ito, baka magiging, ano ba ito? Nakita ko, si Jesus ba pumunta rito para maghari? He came to serve, not to be served. The Son of Man came to serve, not to be served. Kung sa tayo ay sumusunod sa Panginoong Hesus, we have to do likewise. We have to serve. Kasi pumunta ang Panginoon, and He did not only just serve, He washed the feet of His disciples. He became a servant para tayo ay bigyan ng masusundang halimbawa. At sa ating paglilingkod, dapat ang nandyan ay, ano yung sinabi niya? Love, through love, serve one another. Amen. Kaya kung ngayon wala pa sa iyong isipan mag-serve sa Panginoon, baka nasa slavery ka pa. You have to think of these things very carefully. This is not just a lesson that you come in the morning, Sunday morning, at papakinggan mo na, okay lang, nandiyan naman sila. What about you? Anong iniipon mo sa langit sa makakaipon ka ba sa langit kung hindi ka nagsiserve? No. Niloloko mo sarili mo. This is what born again is all about. Pinanganak ka ng muli, isa ka ng bagong nilalang, bukas ng iyong spiritual life, bukas ng iyong spiritual years, now use it to serve the one who saved you. Amen. Nakikita niyo ba? Naintindihan niyo na ba? Kung hindi ka pa naglilingkod ngayon, you better start thinking how to serve Jesus. Walang tinatawag ang Holy Spirit para maging wala lang. You are called to serve one way or the other. Dito nakasalalay ang iyong pagiging anak ng Diyos. Amen. Akala na controversial to. Jesus Himself served us to the greatest. He gave His life serving us to save us. Pero tayo gusto natin siyang patayin. Anong gusto ng tao sa sobrang kasama ng tao? He wants to kill God. So brothers and sisters, are you still in slavery or are you already in servanthood? That's a question. Think about it carefully. Kasi ang servant, he always thinks of what his master's like. Amen? Now, I would like to, bago ko pumunta doon, sabi niya rito, kung gusto niyo makita sa inyong verse yun, Matthew 20 verse 28. Let's read that so that we'll know.
Matthew 20 verse 28, para wala akong makaligtang delicious food of God. Delicious word of God. This is very important in our walk in faith. Mahalaga. Sabi dito, pakibasa, even as the Son of Man came, not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Tayo yun. So, sabi mo sa sarili mo, magsiserve na ako. Yun. Amen sa mga nagsalita. Okay, mag-isip ka ngayon. Dalawa lang yun. Either you are still a slave or you are a servant. Amen? So we have to choose now. Are you still a slave or you are now a servant? And let's take a look at one verse. John 12 verse 28. John chapter 12 verse 28. Meron dito. Sabi dito, Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. No, not this one. So, dito is glorify ng Diyos yung anak. No, not this verse. Alright, Matthew 23 verse 11 to 12. Matthew 23 verse 11 to 12. Sabi dito, kaya ito yung ating binigay na katungkulan ng Diyos. Sabi mo, ikaw to. Sabi sa katabi mo, ikaw yan. Gusto mo ba yan? Ano? The greatest among you shall be your servant. Matthew 23 verse 11. At saka yung 12, ano sinabi sa 12? Whoever exalt himself will be humbled. Sino na magmamataas, ibababa. At sino mang nagpapakumbaba ay siyang itataas. Amen. Kaya dito po nagmula ito ang ating pong duty. Matthew 23 verse 11. Servants of Yeshua. Amen. Alright. So sinabi ko kanina, ang pagiging servant mo, dito madedetermina ang pagiging anak mo ng Diyos. Si Jesus ba ay nagpatumpik-tumpik? Ayon sa ating binasa, ibinigay niya pati buhay niya sa paglilingkod niya. Ganun din ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Now, so alam niyo na kung bakit tayo naging servants of Yeshua. Ito po yun. The greatest among you shall be your servant. So ayan po. Ang pangatlo at panghuli ay the Son. Ano yun? The slave, the servant, the Son. Ang Son, ito yung the outcome. Ito yung kalalabasan. The outcome. In the physical world, a child is produced by the union of a man and a woman. Amen? Ang isang anak daw sa physical na mundo ay bunga ito ng pag-iisa ng isang lalaki at babae. Hindi isang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Okay? It's lalaki sa babae. At dapat nagmamahalan at dapat kinasal. Amen? Hindi ito bunga sa anak sa labas. Dapat nasa loob. Pero in the physical world, ito talaga, ang anak ay nabubuo pagdating sa pag-iisa ng isang lalaki at isang babae. At alam nyo ba? Bakit? Sino mang magulang dito? Taas ang kamay. O bakit nagtatrabaho at bumibili ng ari-arian? Para saan? Correct. Para may papamana ka sa mga anak. Oh. Kaya pa puro pagiging alipin ang ipapamana, yun ang mamanahin nila. Kung pagiging lingkod, ang ibibigay mo sa kanila, pagiging lingkod ang may ibibigay mo sa kanila. Kaya sinasabi na tayo po, kahit ang gusto ng Diyos ay maging mga anak ng Diyos ang nagsasama. Hindi may isang alipin at may isang lingkod, may isang alipin nagsama. Anong klaseng anak yun? Hybrid. Magulo. Ibig sabihin, believer at saka unbeliever. Kaya hindi namin in-encourage na kung boyfriend ka, makipag-girlfriend ka, ay sa isang hindi mananampalataya. Kasi, alipin yun.
Tapos, ikaw lingkod. Sino makahatak doon? Yan ang ikinabagsak ng Israel. Yung mga alipin na pinalayas ng Diyos, ay yun ang inasawa nila. Kaya hanggang ngayon, yan. Alam niyo, mapalan tayo dahil alam natin ang plano ng Diyos. So, pagiging anak, tayo, pag ikaw ay naging anak, ikaw ang magmamana. Tagapagmana. Amen. Pero masusukat yan sa iyong paglilingkod ngayon. Kung hindi ka mapapagkatiwala sa maling na bagay, pagkakatiwala ka kaya ng malaking bagay. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya nga tinitrain tayo maging magaling na mabubuting lingkod para maging mabuting anak ng Diyos. Amen. Tingnan natin. Let's go down. So dito, sa John chapter 1, verse 12 to 13, so dito nag-umpisa ang pagiging anak natin. Nasa lingkod tayo. Sabi dito, but to all, sa lahat daw, but to all who did receive Him, tinanggap si Kristo, who believe in His name, na nanampalataya sa pangalan niya, He gave the right to become children of God. Amen? Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Kalooban ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may karapatan ka na kasi naglilingkod ka. You now have the right to become children of God. Amen? Sabi kanina, pag ikaw ay slave pa, you are not yet there. Hindi ka pa nakaposisyon. Kaya dapat maging servant ka muna. Binibigyan ka na ngayon ng karapatang maging anak ng Diyos. Nung ikaw ay nagsisi, tinanggap si Kristo, nananampalataya kay Kristo, binigyan ka na ng Diyos ng karapatang maging anak niya. So pag naging anak, anong meron? Mamanahin. That's how it works. Slave, servant, son. Ganun ang pinakita ni Jesus. Okay. So here we go. Sabi ni Jesus, you cannot love the world and also love me. You have to choose one. Amen? We have to be faithful servant. Now let's look at this. Matthew 25 verse 13. So Matthew 25 verse 13. His master said to him, yan. Well done, my good and... mali ang aking nakuhang verse. Mali ba ang nakuhang verse? Alright, it's okay. Mukhang mali ang na-type ko na verse. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful over a little. Mukhang mali yung verse ko. But anyway, ito yung sinasabi dito sa verse na to. His master said to him, well done, my good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Amen? Ito yung gusto nating marinig pagdating ng panahon na pagdating natin sa harap niya ay sasabihin ng Diyos na, well done, my good and faithful servant. So sa 25 verse 21, nakataroon ng typo error sa Matthew 25 verse 21. Okay, ito na ako magbababa sa pagiging anak. Malapit na pong matapos. Magaling at tapat na alipin. Pero iba pa nagkaiba yung, alam niyo, slave at sa servant, magkaiba. Lingkod. Okay. So, sabi ko kanina, ang pagiging lingkod mo, ito yung daan papunta sa iyong pagiging anak ng Diyos. Sabi nyo, controversial ata yun. Pero ganun talaga ang pinakita ng Panginoong Jesus. Kaya nga, ano sinabi niya sa mission? Go and make disciples. Ano bang gagawin ng disciples? To serve. Amen? Maglingkod. Kaya ngayon, dapat meron ka nang iniisip na saan ako gagamitin ng Holy Spirit para makapaglingkod. Amen. Alright. So dito, ito na yung pinakamasarap na verse. Revelation 21:7. Revelation 21:7. May Tagalog na rin po ako rito.
Okay. Sabi dito sa ESV, the one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my, pakisigaw po, my son. Sino daw yung magiging son niya? Yung mananagumpay lang. Amen? Sa NIV na versions ng Revelation 21 verse 7, those who are victorious will inherit all this. I will be their God and they will be my children. Sa King James Version, he that overcometh shall inherit all things, and I will be his God and he shall be my son. Amen? Malinaw na ba? Malinaw ba na kailangan mo palang dumaan sa pagiging mananagumpay bago ka maging anak ng Diyos? Si Kristo ay nagtagumpay sa krus. Amen. Slave, pinalaya ng Panginoon, naging servant, dito kay titrain ng Diyos para maging anak niya. Para ikaw ay ano? Sabi ng Revelation 21, Tagalog na ngayon. Babasahin ko sa Tagalog. Sabi rito sa Tagalog, mahirap talagang malinaw ng mata. 21 verse 7, ano yun? Ang liliit ng letra, Lord. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya. Siya naman magiging anak ko. Malinaw na po ha. 4 na version ng Biblia. ESV, NIV, King James Version, at Tagalog Version. Kailangan mo magtagumpay sa pagiging lingkod sa gitna ng pagsubok at mga tukso. Isipin niyo mabuti, nasaan ka sa sitwasyon na yun. Ito yung kahihinatnan, the outcome. Ito yung dulo nito. Lahat ay nilikha ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay marami pang alipin sa mundo. Ayaw pa rin nilang lumaya sa kanilang makamundong buhay. Kaya hindi sila nakakapaglingkod sa Diyos. Kaya nawa, sa bilang ninyong kakarami, sa sobrang dami natin, nawa, may isipan ninyo ang sitwasyon mo sa buhay nito. Kaya nga, nung nakita ko ang sitwasyon ng isang kapatid at ito kanyang napasok, sabi ko, masakit na, mahirap na nga ang buhay sa mundo, dinagdagan mo pa. Kaya kung mag-aasawa kayo, isipin ninyo ang inyong magiging kabiyak. Kasi magiging kaisa nyo yan. At kahit kaming mga pastor, walang magagawa kundi ipanalangin ka na maging tapat at mananagumpay kang lingkod ng Diyos. Kasi, ano pag dumating ang araw na pangasawa mo, ayaw kanyang paglingkurin sa Diyos? Ano ka magiging mabuting lingkod? Welcome my good and faithful servant! Eh, mas pinili mo si Dudong at si Inday. Si Inday ang pinili mo kaysa kay Lord. Dahil naunang yung mga puso, ang yung puson, yun ang nadala mo. Ngayon sasabihin mo, bakit ganito pala? Love hurts. Kakanta-kanta ka dyan. Sasabihin mo, love hurts. No. Sabi ni Lord, you will know the truth and the truth shall set you free. Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa pagiging alipin. Ikaw ang nagpili na maging alipin. Kaya napakahirap pagdating sa pagkakasal. Kaya ako natututunan to kasi ito pa rin napakahirap. Kaya pala, yung annulment na yan, walang kwenta sa Diyos yan. God will not accept annulment nor divorce. Kaya pag mag-asawa, isipin nyo mabuti kung sino ang inyong magiging kaisa. Kasi ang paningin ng Diyos sa'yo, kaisa at irerespeto ng Diyos yan. But God is a holy God. Kaya nga niya pinalaya si Adam and Eve sa garden kasi they sinned. The Word of God is crystal clear. Mayroon ba intindihin yung mga binasa natin mga verses today? No, I'm preaching. Hindi mahirap intindihin. Ang mahirap, ayaw nating tanggapin. Ayaw nating isabuhay. Ito yung problema sa mundo.
Kaya nga sabi na, parang walang nangyayari sa buhay ko. Ang tanong, ikaw ba'y lingkod? Ikaw ba'y naglilingkod na sa Diyos? Or ikaw pa rin ay alipin, kaya ikaw pa rin hanggang ngayon ay bulag? Bulag, bingi, at hindi mo alam na sa tingin ng Diyos sa iyo, ikaw ay kaawa-awa. At kailangan mo nang lumaya. Kaya po, ngayon tayo lahat na rin ito ay may oportunidad maging mabuting lingkod ng Diyos. Let's not waste the grace of God. Napakalinaw ang sinabi ng Diyos, ang mananagumpay, siya lang. Ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Dapat niyong pagtagumpayan kung ano ang napasok ninyo. Sa mga wala pang pinapasok sa buhay nila ng mga magpapalipid, isipin ninyo, whatever you do, God is going to honor your choice. Ang impyerno hindi para sa tao dapat yan. God does not send people to hell. Amen? It is people who wants to go to hell. It was their choice. Kaya sabi, ang inanda ng Diyos sa umpisa pa lang, ang inanda niya ay paraiso, napakaganda, napakalinis. Ang ginawa nila, gusto nila maging Diyos. Anong bumagsak? Naging madungis sila sa harap ng Diyos, pinalaya sila ng Diyos sa kanyang harapan. Ngayon, binalik na ng Diyos ang oportunidad sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya po, tanggapin natin yung grasya ng Diyos habang may panahon pa. Ang presensya ng bansang Israel, tandaan po natin, yan po ay patunay na tapat ang Diyos. Nagtotoo ang Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang mga salita ng Diyos ay totoo at gagawin niya at mangyayari po yun. Kaya nandyan ang bansang Israel, naikalat na po yan. Gusto nang patayin ni Hitler yan, pero binalik pa rin sila ng Diyos sa kanyang bansa. Para patunayan ang inyong mga hawak na Biblia, brothers and sisters, is totoo. Amen. Kaya kung may pagkakataon kayo ngayon na maglingkod, isipin ninyo, diyan pala nakasalalay ang pagiging anak ko. Maging anak ng Diyos. Tagapagmana ng mga ibibigay ng Diyos. Amen. Praise God. Sa araw na ito, I pray that the Holy Spirit will remind you, do not go back to slavery, but be a good servant from now on, so that you will become an inheritor, tagapagmana ng Diyos. And when you have God, you have everything. And when you're in trouble, ito lang magiging last na sasabihin ko sa inyo. Always remember, yung sinabi ko kanina, that will always give you peace from God. The Lord is my shepherd. When He's the shepherd of your life, He will give you all the things that will give you peace. Hindi confusion, hindi trouble, kundi ito ay kapayapaan na wala sa sanlibutan. Amen? Let's all stand and pray.